tipo kong negosyo. Ang tipo kong negosyo. Mahahanap mo rin ang iyong perfect match, ang negosyong magsisilbing inspirasyon sa iyo at makapagpapaunlad ng iyong kabuhayan. Hindi lang door number 1, number 2 at number 3 ang magbubukas para sa iyo dahil samut-saring business ang matutuklasan sa Ang Tipo Kong Negosyo. Bukas na ba ang tindahan mo? Kasi bumenta ka na sa puso ko. Kung trabaho ko ay isipin ka, malamang, yayaman ako sa kaka-overtime. Miss, saan pwede magpa-register ng business name? Pwede ba? Sa tabi mo? Dito sa negosyo ko, murang benta ko sa lahat. Dahil, sa'yo lang ako magmamahal. Ang tipo kong negosyo. Sina Tess Ramirez at Direktor Thelma Dumpit Murillo sa Ang Tipo Kong Negosyo. Good morning! Maganda umagahon ng Biyernes sa inyong lahat. Welcome sa edisyong ito ng Ang Tipo Kong Negosyo. February 14, 2014 na po ang petsa ngayon. Hindi holiday today mga kaibigan, ha? Although marami sa inyo, ang gusto ay walang pasok at gawing official holiday ang Feb 14. Ako po si Tess Ramirez at ang aking partner sa programang ito. Hanggang alas 9 ng umaga ay si Director Thelma Dumpit Murillo. Director Thelma, good morning sa inyo. Good morning, partner Tess. At syempre, happy Valentine's sa'yo at sa ating mga suking taga-subaybay. Welcome po sa programa. Sama po ninyo kami sa susunod na isang oras at marami na naman tayong pag-uusapan ngayong araw ng mga puso. Oo nga. Diba? Happy V talaga. Ang tanong, Friday happy ba silang lahat partner. ngayong araw na ito? Friday pa naman ngayong partner, sigurado traffic. Oo. Oh, diba? Yung mga may mga date dyan, diba? Saan kaya sila pupunta sa araw na ito? Huwag mo na itanong kung saan sila pupunta. Ha? Diba? Ay, Mariela, may sinasabi si Mariela, delikado daw. Ba't delikado? Ha? Delikado sa may masamang balak. May masamang balak. Diba? Anyway, dapat naman ay araw-araw ay araw ng pag-ibig. Hindi lamang isang araw. Tama yun. Binabati natin ng good morning ang lahat ng ating mga bossing dito. Si Director Tito Cruz, si Deputy Director Mar Rodriguez. Love natin yan, si Director Tito Cruz. Happy V-Day. Happy V-Day. And si SM, Station Manager Alan Alianige. Good morning, sir. Good morning. Kaagapay natin naman sa technical side sina Engineer Lita de los Santos at June Paladan. Tayo po ay napapakinggan hindi lang sa himpilang DZRB, Radyo ng Bayan, kundi maging sa aming kapatid na himpilan ang DWBR. At para sa ating syempre, Director Thelma, sina Miss Marjorie and si Marela. Baka magtampo. Ayan, good love morning. na love namin ang programa. Yes. At para dun sa aking mga kababayan, ay ayatin kita dyan sa La Union. Ayan. Ilocano. Ang dami nating tagapakinig dyan sa La Union. Maganda umaga sa inyo. Happy listening. Okay, meron na tayong 10 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Okay, at pag sinabi natin na love, Valentine's Day, malayo ba yung siyempre, kailangan mo ambience, di ba? Sabi nga ng ERAP. Oo. Hindi ko naman binili yan, Bakit mo ako chinarge ng ambience? Yun nga. Anyway, kasama yun Pag ikaw ay nanliligaw, di ba? At saka, music puts you in the mood. That's right. Isa yan sa mga factors para doon sa tinatawag na pogi points, di ba? Pogi points sa mga lalaki. So, ang tanong ngayon, uso po ba ang harana pang nanliligaw? Oo nga. Uso pa nga ba yung harana na tinatawag? Di ba may kantang ganyan? Uso po ba ang harana? Sino nga kumanta? Wow. Tama ba yun? Tamang-tama yan. Basta kayo ang kumanta.
Sakto talaga. Ganon. Wag mo na ako ayain pa kasi susunod kong kanta ay Tukso. Ni Miss Eva Eugenio. Siya, pag-usapan natin ngayon ang ating topic, uso pa ba ang harana sa mga naliligaw ngayon? Nako, baka tanghaling tapat mang harana. Eto, para po sa segmentong ito mga kaibigan. Bet ko yan. Para sa ating bet ko yan, may mga live guest tayo dito, Director Telma. Oo nga, sayang eh. Hindi ako nakapunta dyan. May live guest pala tayo. Oo, Di bali, apat pupuntahan ko sila. na lang sila sa Black Kings Bar. Diba? Ayan, napa-O sila. Paos! Napao. Ating kakausapin sign language. Anyway, let's welcome to the program Jefferson Lizardo, Aga San Pedro, and Keith Lagunzad. Sila po ang may-ari ng Black Kings Bar. Si Aga San Pedro ay absent today, pero andito ngayon si Ram, Mr. Ram Mataro. Okay. Good morning sa inyo. Wala siya dun sa mga binati ko. Si Ram ang nandyan. Okay. Welcome, Ram. Ang tipid mo Napakahina magsalita. naman ang boses niyang si Ram. Parang hiyang-hiya sa sarili. Hi, good morning po. Ayan, pakilala ka. Off mic sila, partner. Pakipress yung green button. Ayan. Ayan. Jefferson, good morning. Good morning. And si Kate Lagunsad. Po. Akit. Ayun. At yung nag-iisang, yung muse nila, anong name ng kanilang muse? Chantal. Chantal Ortega. Ayun. Okay. Mukhang hindi pa sila natutulog. Medyo Kasi daw. pag ikaw ang may-ari ng isang bar, ikaw ang huling aalis. Diba? Mahirap magnegosyo. So, ngayong Valentine's, teka, tanungin muna natin paano nila inumpisahan itong negosyo nila na bar. At saka sino saan bang ba ito sasagot matatagpuan, tong Black Kings Bar? Ang Black Kings Bar po ay matatagpuan sa 107 Westlife Building. West Avenue, Quezon City. Lapit kayo sa mic para marinig ng malinaw. Ayun, dito sa Quezon City lang. Kailan kayo nag-start na magkaroon ng ganitong klase ng negosyo? Nag-start Jefferson. po siya ng bale last quarter ng 2011. Mga November. Pero naging fully operational siya ng mga January ng 2011. Ayun. Bago pa 2012. pala. Bumalik yung oras. 2012. Balik yung oras. Okay, Director Telma? Oo. So, bakit itong negosyo na to ang naisipan ninyo? Medyo competitive pagka yung mga ganitong restaurants, bars, di ba? Is this really what you wanted ever since? Mahabang storya po eh. Pero sige. kasi nagsimula siya nung nagbabanda pa po kami nung bata kami, nung high school. At hanggang college. At yung banda po namin medyo may hindi kagalingan. Hindi kagalingan. O, ngayon. Sige, tuloy mo lang. Hindi magaling, tayo na tayong bar. So magkahiwalay kaming banda rin. Hindi pa kami magkakilala nung high school. At hindi rin kagalingan yung So, nagsama yung dalawang hindi kagalingan. Oo. Ganun ba? At naging magaling. Naging magaling ang Ayun. resulta. O So, Walang kumukuha sa inyo, ganun ba yon? Parang Walang nagbibigay sa inyo ng Hintay ko kami gig. bar para doon kami makatugtog. Ayun! Joke Why lang po. not? Why not? Diba? So, usually ganun naman yung may mga pangangailangan dyan, nag-uumpisa yung pagninegosyo. You create Correct. a need or you find a need. Diba, partner? Tama yun. Lahat ba kayo tumutugtog? Sino ba yung guitarist, may lead vocalist, di ba, sa banda? Ano yung papel ninyo? Unahin natin si Jefferson. Ako po hindi. Anong ginagawa mo? Ngayon Meron! Taga-sayaw? Dati ko pong kabanda yung isa naming kasama, pero ngayon po ay retirado na po ako sa edad na
30 anyos. Aga mo naman Bata mo naman mag-retiro. mag-retire. Ganun po talaga pag ayaw sa inyo ng musika. Ay, ganun ba? Teka muna, bakit parang puro nega? Oh. Ano yung ito po. positive na nangyari? Ano po? Ano yung positive na nangyari sa negosyo? Sa negosyo po, ayos naman, nakakatugtog na kami nang walang papansin. Kilala po ang Black Kings Bar ngayon sa eksena Sa- ng musika. Sa independent, sa underground. Bakit ninyo tinawag na Black Kings Bar? Saan nyo kinuha yung pangalan na yan? Galing po siya sa laro na Dota. Ano po siya doon? Isa siyang gamit na pag ginamit nyo is magkakaroon kayo ng dark powers. Aba, Uy, dark powers. may magical touch pala. Yung... Multiplayer. Okay. Sa PC. Okay. Si Ram, ano yung ginagawa mo sa banda? Frontman. Frontman, Frontman, guitarist. Harap lang. guitarist. Siya po lagi ang nanghaharana. Ayun. Okay. Siya ba yung tinitilian ng mga babae? Pati po ng Pati po lalaki. lalaki. Lahat na. Oo, nakakatuwa. Si Kit naman, Gitarista lang po. guitarist. And si Chantal, Event organizer. Opo, event organizer po. Ayun, siya yung nagkukuha ng mga nagbo-booking. Ganun Opo. ba? Nag-organize po ng event panapanahon dun sa bar. anong klase naman ng music yung inyong tinutugtog? Sila po blues, sila Keith. Tapos si Ram, Usually indie rock, mga ganun, alternative. Mga sulat na kanta ni Ram. Lahat din ng klase. Usually lahat po ng tumutugtog sa Black Kings Bar puro original songs. Which is maganda na napopromote nila yung sarili nilang music. I see. Director, dapat magpa-sample tayo dito, di ba? May dala ba silang gitara? Siguro. Wala pa. Nakapela na lang. Wala yata silang dalang gitara. Sayang. Kapela daw Ram. Oh. Si Ram, ito na nga harana eh. Sige nga, Ram. Haranahin mo kami. Pangbato namin yan sa... Ano ba ang pwede kong kanta? Pangbato o pangbato? Pangbato. Pwede rin kong pambato. Sige, Ram. Ano ba pwede kong kanta? sana'y malaman. Ayun, kantahin mo yung uso pa ba harana? Yan. Okay, magchichito Miranda po ako ngayon. Uso pa ba ang harana? Pwede doon na lang ho. Yun na lang ba yun? Sabi mo, bitin? Okay ah. Ano po talaga sa buhay may nabibitin at may gusto pang patikim. Patikim lang yun. So, kung gusto nilang marinig ang buong pagkanta mo niyan, pumunta sila sa Black Kings Bar. Oo. Ayun. So, dun sa business side, who takes care of it? Kasi di ba usually ang problema ng mga artist, puro lang sila tugtog ng tugtog, kanta ng kanta, tapos napapabayaan yung business side. Di ba? Tsaka yung kita nun, paano yung ginagawa nyo? Yung hating kapatid. Sige nga, ikwento nyo sa amin. Kit. Ano bang ginagawa? Kadalasan po kasi yung Black Kings Bar, kinukuha siya ng isang event organizer kagaya ni Chantal. Tapos siya kumukuha ng mga bands. So bali venue lang medyo kayo? venue lang po kami. Ayun. So you rent out the venue o hati kayo sa sales or paano yung schema? Ano po, yung event organizer po yung magre-rent sa amin. Oo. Ayun, for the whole night. So, May kita na rin agad doon. Oo. So yun ayun lang po, ang source of income bali ng Black Kings Bar, yung they lease out the venue. Opo, saka nagtitinda rin po kami ng mga inumin saka pagkain para dun sa mga banda at sa mga guests nila. Okay, great. So is this a business na maipapayo ninyo, marerekomenda sa mga naghahanap ng negosyo dyan, yung mag-umpisa ng negosyo? Depende po eh. Ang business na ito ay matatawag namin na more of
passion-driven than Than profit. Yeah. More passion than profit. And ngayong Valentine's Day, sigurado meron kayong offer sa public, di ba? Anong event ang kanilang inorganize makikita ni ngayon? Chantal? Ay, Chantal. mamaya pong gabi yung mga kaibigan namin nag-organize po sila ng Valentine's event. Free entrance lang po. Tapos meron ka pang libreng Toblerone. Wow! Pag nakapula na. Let's go there! Libreng kiss. Let's go there now na. Toblerone talaga eh. Para sweet ang buhay. At dun sa mga may plano na makarinig ng music sa araw na ito, ano yung inyong masasabi naman sa kanila? Ano ba yung nagagawa ng Sino musika? yung tutugtog mamaya? Oo, sino yung tutugtog? Si Ramiro po, isa sa mga tutugtog mamaya. Mamaya po, ini-invite po namin kayo na manood sa Black Kings Bar kasama ng Fiona at Hoodlum, mga Samaria, yung mga independent bands po, yun. Ayun. So, yung mga amateur pala, pwede rin dyan? Opo. Pwede po. Pwede po. Wow. So, ano pala yan? Yung parang open mic, yung ganun? Yep. Wow, that's great. So, you're doing a service also for those who are just trying to break into the market, ano? Ganyan po ang Black Kings Bar. Yeah. Pinapatotoo yung mga dreams nyo. Okay. So, ang ating yung pinag-uusapan natin, harana, meron pa bang, sa tingin nyo ba, anong kahalagahan ng harana? Uso pa ba to? O dapat maibalik yung paghaharana? Actually, para po sa isang tunay na lalaki, dapat talagang mangharana para, yun, Hindi lang sa Kanayunan na, kundi maging dito sa Metro Manila. dito sa urban area, dapat kailangan din matutunan yun ng mga modernong kalalakihan. Babae. At Why not? pwede rin. Kayo bang lahat ay nangharana at ikaw, Chantal, ay hinaranahan ka ba? Tuwing gabi po, si Kitty na. Aba, kayo pala. Kaya lang siguro ngayon, partner, pag maghaharana yung mga lalaki, hindi na gitaran dala nila. Ano na? iPad. iPad. Diba? iPad na may cellphone. May -1 sa... -1. Para madali. May lyrics pa. Ayun. Harana in the digital age. Yes. Diba? Ayan. So, importante yung hindi natin makalimutan yung mga tradition natin. Oo naman, hindi nawawala yun eh. Part ng kultura nating mga Pilipino yan. Ay, ano nga pala, partner, yung mga guest natin, may background ba sila? Anong background nila sa music? Yan ba yung pinag-aralan nila sa college? Jefferson. Hindi po ako. Isa po akong teacher. I see. Si Kit, hindi rin. How about... Sa internet. Internet. Si Aral lang Ram. sa internet. Hindi ba? Self-taught lang talaga. Ayun. Wow. Pareho kayo eh. Si Chantal. Wala po akong musical talent. Hindi nag-organize Musical na talent. lang. Okay, so that's really ironic for people who have really no background in music. They're into the music business. But they just want it to be there kasi yan yung kanilang hilig, kumbaga. Diba? Tumpak. Tama ba ako? Tumpak na tumpak. Ayan. Good luck sa inyong lahat at sana mamaya maraming manood sa Black Kings Bar. Okay, imbitahan nyo uli ang ating mga tagapakinig sa Black Kings Bar. Iniimbitahan po namin kayong lahat na dumaan mamayang gabi sa Black Kings Bar. May libreng Toblerone po lahat na nakapula. At ayun, makinig sa performances ng Ramiru, Samaria, Fiona, Hoodlum, at marami pa pong iba. And Bisita saan rin nga po uli kayo ang sa Black Kings Bar? Facebook page ng BKB para malaman po yung mga schedule tuwing gabi kasi halos every night po bukas at saka umaga. Pwede rin po kayong bumisita sa Twitter account ng Black Kings Bar sa Instagram. BKB Bar. BKB Bar. Yeah. Ayan. Okay. Salamat ng marami sa inyong pagdalaw. Thank you for coming. Maraming Happy salamat. Valentine's! Happy Valentine's. Happy Valentine. Okay, meron na tayong 25 minutes makalipas ang 8 o'clock habang magpipicture-picturean muna kami dito, Director Telma.
Nakakaingit naman. Ayan, wala kayo eh. Magbabalik kami mga kaibigan. Sandali lamang po. Magandang araw sa kababayang Pilipino. Patuloy na makinig sa DZRB, Radyo ng Bayan 738 kHz. Ang aking paborito sapagkat ito'y tumatalakay sa takbo ng ating gobyerno at sa buhay ng Pilipino tulad ko. Galing sa Miriam College, ako po si Chelsea Pangilinan. Dito sa Radyo ng Bayan, konektado ka. Sino ang lingkod bayani? Ang Komisyon ng Serbisyo Sibil ng Pilipinas ay nagdaraos ng taunang search for outstanding public officials and employees upang parangalan ang mga tapat, mahusay at katangi-tanging kawani ng pamahalaan. Sila ang nagsisilbing ehemplo ng serbisyo publiko. May kilala ka bang lingkod bayani? Itawag sa Civil Service Commission 932-0111 o sa 16565 o i-text ang 0917 text CSC. Pilipinas, ako po si Boy Abunda, Arts Ambassador ng National Commission for Culture and the Arts. Kabataang Pinoy, ako po si Dingdong Dantes, Youth Ambassador ng National Commission for Culture and the Arts. Ako po si Piolo Pascual, NCCA Culture Ambassador. Makiisa sa mga programa ng Philippine Arts Festival para sa pagdiriwang ng National Arts Month. Visit www.ncca.gov.ph. Halina't makisining. Ang pagdiriwang ng Philippine Arts Festival, kaugnay ng National Arts Month ay inihahandog sa inyo ng NCCA, Office of the President, PIA, KBP at ng himpilang ito. Halina, makisinig. Philippine Broadcasting Service, ang bagong radyo ng bayan. News and current affairs, music and entertainment. Sumasahim papawid sa angmang sulok ng bansa mula Luzon, Visayas at Mindanao. Tapat at tunay sa serbisyo publiko. Hatid sa inyo ng 32 radyo ng bayan station sa buong Pilipinas. Mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Ang bagong radyo ng bayan. Sina Direktor Thelma Dumpit Murillo at Tess Ramirez sa Ang Tipo Kong Negosyo. Okay, nagbabalik po kami. O si Tess Ramirez with Director Thelma Dumpit Murillo. Director Thelma, yung palang presyo ngayon ng bulaklak at tsokolate, abot kaya ba talaga? Kasi balita ngayon talaga nagmahal ang lalo na yung rosas. Ikaw naman nagtataka ka pa. Siyempre, ganun talaga. Ba't sobra namang mahal? Sobra ba? Oo. Wag na kasi magbulaklak eh. Ha? Hindi na rin naman ang bulaklak. Wag nang fresh. Ano na lang yung tawag doon, paper roses. Baka ano na lang matira doon. Siyempre ngayon lang babawi yung mga yan eh. Kasi rest of the year naman, hindi man ganun ka in demand, di ba? Sabagay. Very seasonal yung product ng ganyan eh. Oo. Sa Benguet, apektado rin yung roses doon. Yun. Isa pa yun. Yung supply siguro dahil napakalamig na yun sa Benguet. Mm-hmm. So, baka yung supply ng roses affected. Okay. So, dako na tayo sa ating next segment. Sulyap-sulyap. Ang ating susulyapan ngayon, Director Thelma, ibang klase naman. Oo, para dun sa pagkatapos nyo mag-celebrate ng Valentine's ngayon, bukas, February 15, maaari kayong magpunta dyan sa 5th Philippine International Pyro Musical Competition. Ayan, yan ang pag-uusapan natin ngayon at ating makakausap ang President ng Platinum Fireworks Incorporated, Mr. Joel Santa Ana. Magandang umaga. Magandang umaga po, Ma'am Tepa and Ma'am Tess. Yes, welcome to the program. Maraming salamat po sa oras ninyo. Wala pong anuman. Oo. Ito pong Platinum Fireworks, are you the organizer of the event or you're just a participant? Kami po ang organizer, producer ng event. Kami rin po ang gagawa ng Philippine show for this 5th edition ng Philippine International Pyro Musical Competition. Ayun. Okay. How long has this been going on?
5 years na, no? 5th na pala. Opo, ito po yung nag-umpisa noong 2010 at ngayon po ay, ngayong 2014, ika-5th year na po namin. Ayun. At dumadami ba yung mga participants every year? Actually, nag-start po kami noong 2010. 8 po ang participants. Ngayon po ay 12 na. Wow! Medyo nadadagdagan na. Oo. So, international, ano mga countries ito? Una po, of course, ang Philippines ang magpapakita ng opening and closing exhibition. Hindi po kasali ang Philippines sa competition because tayo po ang host. Ang mga kasali po ay ang team ng Australia, China, Finland, United Kingdom, Japan, US, at ang team po ng Spain. Yun po ang mga kasali. Bali, 12 po yun, kasama po ang Philippines. Ayun. Pero bakit naman sa ibang klase ng kompetisyon kahit na host country, allowed pa rin sumali, no? Iniiwasan po natin yung isali ang Pilipinas kasi po ayaw po natin isipin ng mga dayuhan na kung sakali ang Pilipinas po ang manalo ay baka sabihin po nila ay may pabor na ginagawa sa Pilipinas. Kaya po napaka-fair po ng competition ng Philippine International Pyromusical Competition. Okay. Ano naman po yung inyong ginawang paghahanda dito? Bukas sa pala ito, Feb 15. Opo, ang Pilipinas po ay naghanda ng natatanging palabas bilang gagawa ng opening exhibition. Kami po ay itinema po namin ang aming palabas sa ito pa pinaka-post-Valentine presentation ng Philippines. Kami po ay gumawa ng natatanging palabas na ginagamitan po ng mga love songs. Ito po ay sinasaliwan po ng musika at takpa po namin ang mga materyales na magaganda para po bigyan kasiyahan ng mga Pilipino. Oo. Nakakatuwa yan, partner, di ba? Kasi yung music, sasabayan nila, o yung fireworks, sumasabay dun sa music. Ganun ba yun? Mm-hmm. So, hindi lamang pala ito tuwing, yung bagong taon, Mr. Santa Ana. Hindi po. Ito po ay ginagawa po every year between February po hanggang Marso. At ito po ay nakaka-attract ng turismo sa ating bansa, local at international. Correct. Katunayan po, marami pong dayuhan ang lumipad po mula sa kanilang bansa para lang manood ng ating paligsahan. At katulad din po ito ng ginagawa ng ibang bansa rin na kung saan sila po naman ang nag-host, na kung saan ang ating pong kumpanya ay naimbitahan din para magpalabas. Oo. Usually ba yung isang entry, how many minutes yon? Ang isa pong entry ay karaniwan nagpapalabas ng between 18 to 25 minutes. Wow. Ito po ay napakaganda at ito po ay makulay. Mahaba-haba yun. Magasos yun, pailaw ba? Yung tinatawag na pailaw? Opo, ito po yung mga tinatawag nating pailaw o sa wikang Ingles, ito po yung tinatawag nating aerial display shells o yung pang mga big mushrooms na nakabubuo ng iba-iba pong mga disenyo. Meron pong disenyong hugis puso, meron pong star, meron pong smiley at marami pa pong iba. Ini-imagine ko kung magkano yung gastos doon kasi ang pag-uusapan dyan, yung segundo lang kapag fireworks display, mahal na di ba? Ayan, 25 minutes kanya yung pinakamahabang oras. Magkano kaya inaabot yun? Ito pong bawat participant ay binigyan po namin ng allowance o budget na $20,000 bawat isa. Ito po ay ginagamit nila pang materyales lamang. Subalit sa aming eksperyensya, ang mga kalahok na bansa ay gumagastos ng around $25,000 to $40,000. Really? That much? Opo. Ito po ay ginagawa nila dahil ang karaniwan pong mga kumpanyang ito ay hilig lang po nila talaga ang fireworks o ang mga aerial shows. Ito po ay ginagamit po nilang credential. Kung sila po ay manalo, ito po ay karagdagang credential nila para mag-bid sa mga international na mga events like yung mga Olympics at mga marami pa pong iba. Okay, so siguro meron na rin kayong naiuwing award.
Opo, actually po, ang amin pong kumpanya, ang Platinum Fireworks, ay nanalo po ng isang taon sa Canada, sa Ontario, sa Ottawa, Ontario, Canada. At kami po ang napiling Grand Champion at People's Choice Awardee nung paligsahan pong iyon. Ito po yung nilahukan ng 7 bansa. Congratulations po. Ano po ngayon yung inyong plano ngayong 2014 at ano ba yung magagawa sa inyong palagay ng ganitong klase ng event sa buhay ng mga mag-sing-irog? Diba? Opo, ito pong event na ito, lalo na po itong gaganapin po bukas, ito po isang post-Valentine presentation ng Bansang Pilipinas. Ito po ay makakaengganyo sa mga magsing-irog na manood at ma-enjoy yung palabas na ang tema ay ang pag-ibig, no, ng Bansang Pilipinas. At ito po ay oportunidad na rin po ng maraming Pilipino at mga dayuhan para magsama-sama ang isang pamilya at ma-enjoy ang isang international o world-class na event. Opo. Oo. Maganda yan, partner. Nakapunta na ako dyan. Sana nga lahat makapanood nito. No? Libre lang nila. ba ang ano niyan? Majority po ng mga, meron po tayong mga area na selected areas, pero konti lang po yun na meron pong ticket. Kaya po may ticket ay because ito po ay makikita po nila doon ang lahat ng mga materyales. Kumbaga malapit po sila doon sa area. At saka may pagkain yata. Opo, meron pong pagkain. So parang ito yun po ang binabayaran mo doon sa ticket na yon. Tama po yun. At ito po ay hindi lamang fireworks ang nakikita. Meron po rin kaming pocket activities or meron po kaming mga banda, meron po kaming mga tumutugtog na may mga dancers or mga fire dancers at marami pa pong ibang mga pocket activities po sa loob ng area. Wow, nakakatuwa yan talaga. So, yung pong Platinum Fireworks, gaano katagal na po yung inyong negosyo na yan? Actually po, yung Platinum Fireworks po ay itinatag po noong 2003. Pero ito po ay ang amin pong ang sinimulan po namin ay yung pong Victory Fireworks, kung saan ang Victory Fireworks po ang siyang kauna-unahang fireworks company na itinatag sa Pilipinas, na ito po ay itinatag pa ng aming lolo at kami po nasa ikatlong henerasyon na po. Ayun. Third generation na pala sila. Kasi ang mga kilala yung mga dragon, yung wow, di ba sila yung mga pareho rin ba kayo sa kanila? Opo, kami po ay kilala rin po sa larangan ng paligsahan sa international at mga aerial exhibitions. Although meron din po kaming tinatawag na mga consumer fireworks every December, kami po ay nagtitinda rin po sa mga iba't ibang lugar, sa mga malls or sa Bulacan din po. Ayun. At ano yung brand ninyo? Ang brand po namin ay Platinum. Platinum po. Platinum. I see. Apo. Platinum Fireworks. Okay. Yun na Partner, may rin tanong ka ba? Oo, dun sa mga nagpaplano na magtayo ng ganyang klase rin ng negosyo nung tulad ng sa inyo, no? Meron ho ba kayong tips na may iwan sa kanila, Mr. Joel? Well, ito pong aming negosyo ay hindi lang po negosyo. Ito po ay isang passion na kung saan na kami po ay hindi lang negosyo ang habot, kundi ang magbigay din po ng kasiyahan sa mga tao. First and foremost na aming objective ay magbigay ng kasiyahan at pangalawa po ang negosyo. Nag-i-enjoy na po kami po ay nakakapagpasaya pa. Sa mga nagnanais na tumulad sa aming negosyo, ang payo lang namin ay mag-ingat po ng sobra sapagkat hindi po biro ang magnegosyo ng ganitong klaseng business. Opo, kasi po as you know, ito pong paputok, takaw aksidente po. Oo, yun. So, thank you very much and we hope to see you there, Mr. Santa Ana. Marami pong salamat at gusto ko lang pong kunin itong oportunidad para anyayahan ang lahat ng Pilipino at mga dayuhan na manood
ng natatanging kompetisyon at ito po ay ang 5th International Pyromusical Competition. Start na po tayo tomorrow. Okay, good luck. Marami pong salamat. Thank you so much po. Si Mr. Joel Santa Ana, ang president ng Platinum Fireworks Inc. Nagatin sa atin ng 41 minutes makalipas ang alas 8 na umaga. Director Telma. Yes. Ayan, maya-maya meron pa tayong makakausap, ano? Tungkol pa rin sa, balik tayo tungkol dun sa musika. Pero eto, maraming fans itong grupo na ito eh. Kayo ba ay isa sa mga fans? Bakit fans? Aegis. Ah, yung banda. Oo. Ah, akala ko, hindi, yung ano ba, sila ba yung nag-a-appear doon sa play? Di ba, yun, parang play? Naman din sa Aegis tong ating susunod na kakausapin, Marels, no? Oo, ayun, may kinalaman din daw. Ah, okay. So, para dun sa mga wala pang plano, para mamayang gabi, pwede pa ba silang pumunta? O tapos na yan? Ongoing. O yan. So, isa yan sa pwede nilang ano. Oo, hanggang March 9 pa. So, pwede pa silang makanood dito. Abangan nyo po yung ating susunod na kakausapin, mga kaibigan, tungkol pa rin po sa musika sa aming pagbabalik. Sandaling-sandali po lamang. Hello mga kaibigan, ito si Janaya Dumantay, isang mabuting mag-aaral ng Lyceum of the Philippines University. Kayo ba ay masugid na tagapakinig ng DZRB Radyo ng Bayan, 738 kHz sa inyong radyo? Aba, kung hindi pa, kung ako sa inyo, aaraw-arawin ko na ang pakikinig dito. Dahil nararapat lamang na lagi kayong updated sa balita. Suwabing-suwabe pa dito. Lilipat ka pa ba? Radyo ng Bayan na. Dito, laging konektado ka. Alam niyo ba ang matandang kasabihan na kung ang kayamanan ay naglalaho na parang bula, ang karunungan ay tataglayin mo hanggang sa iyong pagtanda. Hindi natin ipagpapaliban ang mga pangangailangan ng ating mga estudyante. Kaya't sisikapin nating punan ang kakulangan sa ating mga silid-aralan. Dekalidad na edukasyon, kabilang ang edukasyong bokasyonal para makapaghanap ng marangal na trabaho ang hindi makapagkolehiyo. Si Pangulong Benigno Simeon Aquino III. Tangkilikin natin ang radyo ng Pilipino, ang tinig ng mamamayan. Ito po ang inyong lingkod, Secretary Sunny Coloma, dito sa DZRB, Radyo ng Bayan, 738 kHz. Konektado ka! Pinoy! Konektado ka! Pinoy! Konektado ka! Pinoy! Konektado ka! Sa Kung saan-saan ka pa naghahanap ng business opportunity, sa akin lang, may opportunity ka na. Pwede ba kitang abutin? Ikaw kasi ang pangarap ko. Sa'yo na yung SSS, GSIS, pati na ang PhilHealth ko. Basta, akin lang ang pag-ibig mo Ang budget ko sa'yo ay limited. Limited edition. Ang tipo kong negosyo. Sina Tess Ramirez at Direktor Telma Dumpit Murillo sa Ang Tipo Kong Negosyo. Achy-breaky business. Tuloy-tuloy po tayo dito sa programang Ang Tipo Kong Negosyo, dito sa inyong himpilan DZRB, Radyo na Bayan, 738 kHz, sa inyong talapitan, at sa aming kapatid na himpilan ang DWBR, at kami rin po ay naririnig nationwide at worldwide sa pamamagitan ng internet. Mag-log on lamang sa pbs.gov.ph. Presto, kung kayo ay may internet access, maririnig nyo na po ang lahat ng mga programa na isinasahing papawid dito sa himpilan.
Ako si Tess at kasama ko pa rin si Director Telma. Director. Yes, partner. Hindi mo napansin yung ating dalawang guests. Ang pareho nilang binanggit o yung common denominator sa kanilang negosyo or pag-negosyo, yung passion. Yes, Pareho mahalaga diba? yun eh. Oo. Napaka-importante talaga yung passion, yung talagang gustong-gusto mo yung ginagawa mo. Importante nag-e-enjoy kayo sa ginagawa. Dahil kung hindi, ayun, mawawalan din ng gana, di ba? Paano kayo uunlad kapag gano'n? Hindi passion with work equals happiness. That's right. Diba? Kasi passion is love for it. Correct. Anyway. 46 minutes after 8, habang tayo ay kumukonekta pa sa ating susunod na kakausapin. Itong tungkol sa Rock of Ages, Director Telma, isang musical pala na ang itinatampok dito ay mga awitin ng ages. Pero hindi sila ang nagpe-perform. Hindi, iba. Yung mga mga kasi stage rock actors comedy and siya actresses. Oo. Yung mga songs lang nila ang i-feature. Ayun, yung songs lang. Kasi yung kanilang mga kanta, may mga mensahe, di ba? Yung kanta ng Angel. Ano ba yung ang example ng kanta ng Angels? Ano yung mga popular? Puro mga parang pangsawing palad. Ganun ba yun? Like what? Yung luha, di ba? Tapos yung luha? Paano yun? Halik. Basang-basa sa ulan. Christmas bonus. Sila rin pala yung kumanta nun. So, yung mga kanta nila, yung mga tema, yung mga topics, nakaka-relate ang mga tao doon. Pero maganda itong ginawa nila sapagkat yung mga kanta ng ages, merong konting binago sa lyrics. Na iniangkop doon sa takbo ng kwento. So, yung makakausap natin ay yung mismong playwright, diba? Writer. Si Miss Lisa Magtoto. Siya yung sumulat ng play. So, nandiyan na ba si Lisa sa line? Wala pa rin. Wala pa rin. Okay. Si Lisa, isa pala ang award winner, ha? Malaki na yung kanya nagawa. Tsaka alam ko, nag-aano din yan si Lisa. She writes, she's really a playwright other than an author of books. Nakagawa na talaga ng pangalan. Alam nyo, konting-konti lang sa atin yung merong ganitong klase ng ng talent. Sana yung mga kabataan ngayon mag-i-interest dito sa aspetong ito, tapos i-push through talaga nila. Tapos yung mga magulang dapat maging supportive sa mga anak kapag may talent. Kapag may talent, kapag may hilig, huwag pigilin. Kasi yun ang love nila Doon sila magiging happy. Alright, nasa line na natin. Director Telma, si Miss Lisa Magtoto. Okay. Good morning, Miss Lisa Magtoto. Welcome to the program. Good morning ho, at saka happy Valentine's. Happy Valentine's. Thank you for finding time to join us. Oh, thank you too. Ano kayo? Okay lang ho. Medyo maaga, pero okay lang. Okay. You wrote Rock of Ages ba? Opo. Ako po yung playwright. Oo. Then how did you come up with a concept? Actually, yung Rock of Ages mismo, nanggaling ho yan sa biruan nung director at saka yung musical director because the Atlantis was showing Rock of Ages. Yeah, Rock Tapos, of Ages. Sabi nga ni Mike Salomon, yung musical director namin, kung sila merong Rock of Ages, tayo kaya Rock of Ages. Tapos kumagat yung idea and then sinabi sa akin ng director and then nireview ko yung mga music and then I came upon yung kanilang basang-basa sa ulan nga na yung line na ngunit eto bumabangon pa rin. And then I remembered yung mga post-Ondoy relief efforts na pinuntahan ng PETA na nagkaroon ng mga psychosocial debriefing doon, etc. And 2 buwan ng baha doon sa kanila. Ayun. So parang sabi ko, pwede siguro iset natin doon yung dula doon sa baha. And then
Oo. And then at the same time, syempre, yung songs ng Aegis, puro tungkol sa love and kasawian and all that. Oo, sabi ko nga eh. Oo. Meron bang redeeming factor? Pag nanood ka, baka naman down na down ka. On the contrary, comedy. Comedy. Oo, medyo comedy siya. Kasi ginawa namin doon sa main character, yung Eileen. Gusto niya kasing umahon sa kahirapan. And so, nag-upload siya ng YouTube video na kumakanta siya ng basang-basa sa ulan. Ang backdrop niya, yung baha. Hoping na mapanood ni Ellen DeGeneres at dalhin siya sa States. Talaga? Ayan, yung yun naman, idea na yun, nakuha ko from, basta may kwentuhan kami ng isa kong auntie noon pa to, na sinabi niya, nung medyo naghihirap sila noon, pati kaya daw sulatan ng mga apo niya yung si Oprah. Oo. Baka daw maawa, bigyan sila ng pera, ganyan-ganyan. Sabi ko, grabe no, yung ganun nakalala, yung we would look up to that part of the world para lang maakon tayo, ganun. Pagbangon pala sa mga pagsubok sa buhay, yung tema. Yes, maganda yun, very inspiring story. So, pagbangon mula sa flood, pagbangon mula sa pag-ibig, yan, mga ganyan. Ayun, yun pala ang doon. Sana makanood kayo. Oo, manunod ka ba? Kamusta naman ang reception sa mga fans? Sa mga fans, nakakatuwa kasi one time nanood ako, parang nahahalata ako sino sa kanila yung fans talaga ng Aegis eh. Kasi kunwari kinakanta na yung Sinta, biglang palakpakan ganon. So talagang kami appreciation talaga sila. And based on some feedback, kasi yung Song of the Lives, medyo binago with permission of Aegis, syempre. Tapos parang inaabangan nila kung ano yung gagawing pagbabago, paano binago. At the same time, ang ganda ng pagkaka-arrange ni Mike Salomon sa music. Medyo binago niya. Medyo na-modernize ng konti. Hindi siya yung las-las pulsong lagi. May special appearance ba yung Aegis? Oo, may special appearance ba yung Aegis, Miss Lisa? Appear na sila and nung opening night, medyo surprise sa mga di nakakalam, surprise yung appearance nilang yon. They were part of the audience. Tapos at the end of the play, nag-perform po sila ng 3 songs, tapos nag-anchor pa sila, isa pa silang kanta. Wow! Ayun. So nakakatuwa naman, nag-surprise appearance pala sila. Ayun, Miss Lisa. Oo. Tapos mukha naman nagustuhan nila kasi pinapanood ko sila habang nanonood nagsisikuhan sila, nagngingitian, nagsisingalong, tumatango-tango, gano'n. As on the business side of it, Liza, okay naman. Mukha naman, hindi ko pa masyadong alam yung mga returns or what, pero sa palagay ko, kasi dapat 30-something shows lang kami. So ngayon, 41 na. Wow! Oo. So, mukhang may demand. Oo. Tapos, nasa-sold out yung mga ibang shows. So this is at the Pet. Where is it showing? Sa PETA Theater Center. Medyo gilid lang siya ng St. Luke's Hospital sa E. Rodriguez sa kalikod ng Quezon City Sports. Ayun, dun lang pala. Ayun. At anong oras ang showtime? Kung may nanay dating dito ni Miss Lisa, no? Tawagan uli natin si Lisa para mas malinaw. So yung PETA Theater pala, dyan lang sa may St. Luke's and Quezon City Sports Club. Kala ko sa Manila ang PETA Theater. Nakapunta ka na ba dyan sa PETA? Hindi pa eh. Hindi pa. Ayan, anyway, okay. Try natin. Magandang paroodin ito, partner, itong Rock of Ages. Maganda nga, mukhang maganda eh. Base dun sa istorya o sinasabi kanina ni Miss Lisa. Andiyan na siya sa line ulit. Miss Lisa. Hello? Ayan. Yeah. Okay na ba? Okay kayo. Medyo may ugong. Medyo may ugong lang. Oh, may ugong nga eh. Anyway, so, Liza, may plano bang dalhin ito sa probinsya o i-roadshow man lang? Kasi sayang yung material.
Magandang balak sana nga yan, kaya lang hindi ko pa alam kung may funds for that. So, at the same time, hindi ko alam kung yung contract with Aegis is up to this show only or pwedeng i-extend, yung ganon. Oo. I see. Kasi katulad nung, di ba, yung merong mga community theater. Oo. So, pwedeng, din to gawing sigurong isang special show. Oo nga eh. Maganda sana yun eh. Or siguro at least man lang yung songs, tapos may parang i-adapt as a mobile. Kasi as is, medyo mahirap siyang i-tour kung merong... Logistically with the set, no? Kasi may baha-baha doon sa set. Oo. May bangka, may baha. Oo. So, dapat gumawa ka pala nung script na pang lang, community theater. Parang it's like a mini concert. Oo. Ganon. Anyway, how long have you been writing? Mga 90-something. 90-something? No, and yung first, siguro mga, I think, I've been writing sa sa TV, tapos sa stage. Pero yung first play ko sa PETA was in 96, I think. Tapos, sa TV naman, mga 94 yata, I started with educational television shows. Yun. Iba ba magsulat para sa entablado at saka sa television? Medyo iba kasi sa entablado, conscious ka na hindi ka pwede mag-cut. So, yung change location mo, hindi ganun kadami, ganyan. Ayun. Tapos, ang maganda sa entablado kasi, mas medyo may freedom ka to do or to write whatever you want. Oo. Hindi ka na masyadong dadaan sa mga network policies, ganyan. Oo. Producers doon, yun. Tapos anong masasabi mo naman dun sa mga musical na imported, na big budgeted? Yung sabi nga ni Isay Alvarez, naintindihan naman namin na yung mga taong gusto manood doon, kasi hindi naman, baka hindi sila makapunta abroad, or hindi nila panoorin nila. Pero sana, suportahan din nila yung mga local theater productions. Kasi siyempre, the money spent doon sa mga ganong palabas, nababawas doon sa, sana, pang-support doon sa local production. So, sana equally masuportahan nila yung ganon, mga local endeavors. Lisa, yung ating bang ganyang arts, are you subsidized in some way? I think we apply for a few grants, I think. Oo. CCA. Okay. Oo, tapos may mga ibang foreign funders who would also support yung like for example, meron kami sa PETA yung art zone which is about positive discipline. Yung ganon. So, may mga ganong klaseng endeavors na nasusuportahan. Ayun. Pero generally, like for example, itong Rock of Ages, halos sariling kayod lang ng PETA to. Ayun. Okay, so meron naman sigurong Facebook page ang PETA, no? Yes, PETA Tapets. PETA Tapets. At saka, yung Rock of Ages meron din eh. Oo. Sige, we will watch that. Rock of Ages up to March 9 pa, no? Yes, March 9. Okay, thank you very much, Lisa. And thank you for sharing your morning with us. Yes, thank you. Okay, thank you. Miss Lisa. At oras na ng ating pansamantalang pamaalam, Director Telma. Hindi ka naman nagsasalita dyan. Overtime na pala tayo. Hindi ko kasi marinig masyado yung inyong usapan at pinagbibigyan namin kayo dahil para malaman yung konting detalye, maugong kasi. Okay, so anyway, maraming salamat po sa inyong patuloy na pakikinig sa ating programa at muli po tayo magkarinigan sa susunod na Biyernes. Ito po ang inyong lingkod, Selma Dumpit Murillo, partner. Happy Valentine's and have a nice weekend. Have a nice weekend. Happy Valentine's. Ako po naman si Tess Ramirez. Magandang umaga sa inyong lahat. Oras, 2 minuto makalipas ang 9:00 ng umaga.